Franz Castro, kinaladkad ng pulis. Todo reklamo. Kinaladkad na. So, itong balitang ito ay nagmula kay Robin Sweet News. Ayan, syempre ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento ukol dito sa video ito na kaladkaran. Ayan. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Robin Sweet News at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Reklamo na naman itong si Franz Castro Gurang. Hindi na natapos yung Lalong-lalo reklamo. na sa ating mga kapulisan. Sinisisi kasi ni Franz Castro Gurang ang ating mga kapulisan dahil nga dinisperse ang ating mga estudyanteng kabataan. Paano ba naman inutusan mo, Franz Castro, na magwelga? Dapat ang mga estudyante ay nasa paaralan o eskwelahan o tama. nasa kalsada at nagwewelga o nagrarally. Hindi mo dapat ginagamit ang mga kabataang estudyante para sa iyong pansariling interes lamang. Hoy, Franz Castro Gurang, hindi mo dapat sinisisi ang ating mga kapulisan dahil ginagawa lamang nila ang kanilang trabaho. Walang-wala ka sa aming Vice President Sara Duterte. Bakit hindi mo siya gayahin? Mahal na mahal niya ang mga kabataang estudyante. Hate na hate niya ang mga nagrarally sa kalsada. Kaya nga gusto mo nang palitan, Franz Castro Gurang, itong si Vice President Sara bilang Deputy Secretary. Kasi nga, hirap na hirap kayo ngayon makapag-recruit. Kaya nga patuloy na minamahal ng taong bayan si Vice President Sara. Dahil nga may pagmamahal at malasakit sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga kabataan, sa mga estudyante. Unlike sa iyo, Franz Castro Gurang, kaya nga itinataboy ka na at sinusuka ka ng taong bayan. Dahil nga kayong mga makabayan block ay sinisira ang buhay ng bawat kabataan. Sa ngalan ng teachers, kinukundi na natin ang ginagawang marahas na dispersal ng police, particular ng QCPD dito sa Station 6 dahil sa ginawa kanina sa mga estudyante. Mapayapang nagpapahayag ang mga estudyante dahil sa kanila ay support doon sa kanilang resource person na dadalo dito sa committee hearing ng Committee on Higher Education. So bakit ganito naman yung ginagawa ng pulis sa mga estudyante? Banggitin ko na rin nung nakaraang linggo rin ay talagang dinisperse din nila yung mga jeepney drivers and operators na gusto rin na magkaroon ng pagpapahayag. Sisihin mo ang Teka lang bago pumasok si Mr. Real Talker. Ayan So, doon sa pinaliwanag ni Franz Castro na ganyan-ganyan, parang nagre-reklamo nga siya. Lagi na lang siyang nagre-reklamo sa araw-araw na ginawa. No? Tama din naman yung sinabi dito sa balita ni Robin Sweet News na hindi mo dapat himukin yung mga estudyante na magwelga. Although, gusto nilang ipaglaban kung may paniniwala kayong isinasaksak sa mga isip nila. Pero alam nyo ba na mali pa rin yun? No? Imbis na sila ay matuto sa tamang edukasyon, 'di ba? Kung paano makakapagtapos ng pag-aaral at makatulong sa mga magulang nila pagkatapos nilang mag-aral, ang itinuturo sa kanila ay kung paano lumaban sa gobyerno. Kung paano maging pasaway, kung paano hindi mag-aral. Kung ikaw gusto mong maging DepEd Secretary, hindi ka po fit doon. Kasi ang fit sa pagiging DepEd Secretary ay yung gustong magbigay ng edukasyon sa mga bata at mga estudyante at gusto niyang pagyabungin ang kaalaman nila. Hindi para pagyabungin ang kaalaman nila na lumaban sa gobyerno, na magwelga sa kalsada. Diba? Dapat nag-aaral. Kawawa yung mga magulang nila na nagpapaaral sa kanila. Nagtatrabaho, nagbabanat ng buto para may magasto sa pag-aaral nila. Tapos makikita lang silang nandiyadyaan sa kalsada na hinihimok nyo na magwelga. Hindi para sa kanila, kundi para sa inyo. Pupusta ko yung mga estudyante na yan, hindi nila alam kung ano ang pinaglalaban nila. Sinasabi nyo lang sa kanila kung ano yung sasabihin nila, pero hindi nila alam kung ano yung pinaglalaban nila. sarili mo. Di ba? Nangre-recruit kasi kayo ng mga estudyante para ipawelga nyo. Tapos pag binuwag, di ba? Pag dinisperse, pag sinita ng mga pulis, iiyak-iyak ka.
Di ba? Bukas ka lang Nakakaawa ng bus ka yung na, mga Mr. Ito. estudyante, no, na inuutos-utusan yung pumunta ng kalsada at magwelga. Alam nyo, instead mag-focus ang mga estudyanteng mag-aral. Instead mag-focus ang mga estudyanteng pagbutihin nila sa kanilang pag-aaral, di ba? Wala na! No? Kasi nire-recruit nyo. Inuutosan yung mag-rally sa kalsada. Di ba? Napakasalot mo talaga no? Yan talaga mga lods ang nakakainis kila Franz Castro kasi imagine niyo ginagamit nila ang mga estudyante. 'Di ba? Para sa mga walang kalatoy-latoy. Kasi ang estudyante talaga, ang madali talaga, ano? Sabihin natin to salitang to, madaling mauto. 'Di ba? Lalong-lalo na syempre kaya sila nag-aaral para may matutunan. So yung nagtuturo sa kanila is iba ang itinuturo. No, kasi depende sa matututunan ng bata yan eh. Depende sa nagtuturo kung ano ang tuturo niya. Kung eto ba ay papunta sa diretso o paliko-liko. 'Di ba? Yung mga ganyang klase ng mga kabataan o estudyante na nagwewelga, ang itinuro sa kanila hindi yung padiretso, kundi paliko. 'Di ba? And napaka useless na mga pagwewelga-welga na yan. Ang nakakaawa dito talaga mga lods, yung mga estudyanteng nabibiktima nila, Oo. yung mga estudyanteng inuutusan nilang, 'di ba, magwelga sa kalsada. 'Di ba? Bakit apektado siya? Kasi sila nag-utos. At saka ano naman, yung tungkol dyan sa utos na yan, no? Hindi naman siguro magkukusa yung mga estudyante na magwelga na sila-sila lang. Yung magkukwentuhan sila doon sa pasilyo ng eskwelahan nila na, uy, magwelga tayo. Di ba? Imposible. No? Na sila, mulat agad yung mga isip nila sa mga ganyan, yung kamalayan nila agad. Di ba? Kaya nga mga estudyante yan, nag-aaral pa yan eh. Wala masyadong alam pa yan, kaya gustong matuto. Siyempre, merong nagsasabi dyan. Merong imbis na magandang itama yung mga bagay na sinasabi sa kanila, naririnig nila yung mali, ginagawang tama. Diba? Ganun lang yan eh. Bakit apektado yan si Franz Castro? Kasi sila ang nag-utos niyan. Diba? Kasi imagine mo, sino ba naman ang nasa katinoang estudyante? Magwelga-welga ka dyan sa kalsada. Yung sinasabi ko. Diyos mio, of course may nag-uutos niyan. And lalayo pa ba tayo? Ayan ako si Franz Castro. Tigil-tigilan nyo na ang mga estudyante natin. Tigil na sa pag-recruit. No? Hayaan nyo mga estudyante nating mag-focus sa kanilang pag-aaral. Hindi yung that's tinuturuan yung magwelga. Dito nyo makikita mga lods na relatable talaga si VP Inday Sara. Kumbaga, alam niya ang nangyayari sa pinakailalim. 'Di ba? Alam niya kung paano ibigay ang mensahe sa tao. Yeah. And talagang pag siya nagsalita, everyone listens. Panoorin natin. How I wish that all of you can join me when we go around the country na by land. Kasi makompare mo ang daan ng Samar at ng ibang lugar. Alam mo talaga na yung lugar merong problema. One time, dumaan kami sa area galing Leyte, galing Liloan, Leyte, paakyat ng Kalbayog. Tinanong ko yung kasama ko, sabi ko, wala na ba silang ibang daan dito? Ito talaga ang dinadaanan ng lahat. Sabi ko, ito ang dinadaanan ng logistics ng Mindanao to Luzon. And this is a very important part of the supply chain of the country. And then yan ako, taon-taon mo break ta, taon-taon mo, di ka gun makatulog. Layo na siya, di ba? From San Juanico Bridge to Calbayog City. So pwede ka matulog. Hindi ka makatulog. Iba talaga si BP no? Kalog. Manang-mahal sa tatay niya.
Hindi mo maiisip na ganyan katapang yung mga Duterte, di ba? Hindi mo maiisip na ganyan sila katapang pero ganyan sila kumilos. Di ba? Cowboy na cowboy, geto na geto. Madalang kasi sa mga politiko yung ganyan. Di ba? Nakikita mo lang yung mga ganyang klaseng politiko, yung mga kumakandidato, yung parang pinipilit lang nilang magpatawa, pinipilit nilang maging cowboy sa harap ng tao. Pero si VP Sara nasa posisyon na, di ba? Pero ipinapakita niya na, oh, eto ako eh. Di ba? Hindi ko kailangan magpo-sosyal, hindi ako sosyal. Parang ganun. So I just want to emphasize to you that the secret, as I said earlier, is the cooperation between governments and the people. And the success is in the hands of the governor and the mayors. It is quite a complicated process, kaya hindi ko sinasabi sa mga mayor, sa mga barangay captain na lumaban kayo kasi hindi ko naman ma-reassure ang security ninyo 24 hours a day because ambush happens at any time of the day. Isang bala lang yan, tapos ka na. What I am always telling our mayors and our barangay captains na kausapin nyo yung mga tao. Nandyan sa kanilang mga kamay ang sekreto kung paano mawala ang suporta nila sa mga NPA. So that is why I am passionate about coming back again and again dito sa inyo sa Samar. Immediately after we were installed, I was installed as Vice President, I immediately went back to Sharian, Governor Tan. And this is the same talk that I gave the province of Samar. Actually, sa kadaghan sa tao, ito konti lang, doon, dito sa ilaha, daghan kaayo. When Sharian creates an event, grabe yan siya magpa-event, daming tao talaga. And daming tao, sige ko, ayaw magsuporta sa NPA ha, bantay lang mo diri, ayaw gina ninyo ihatagan, pero makahawa pa baka ako din masin mapusilan ako din But yes, because nakita ko kasi yung lugar ninyo. And ning 2016 nakaanhi ko din 2019 nakaanhi ko din and then 2022 nakaanhi ko din sa inyo sa Samar. And nako-compare ko siya sa ibang lugar where there is peace and development. Wag na lang doon sa amin, sa Davao City. Sa inyo lang mga silingan. Sa Cebu, sa Bohol, sa Bacolod, even yung road networks. How I wish that all of you can join me when we go around the country. I-cut na lang natin mga lods, no? Pero, i-summarize ko lang, grabe si VP Inday Sara, no? Yung kanyang relatability sa tao. And, no? Talagang every time magsalita siya, well-experienced talaga. Di ba? And nakikita mo kasi si VP Inday Sara sa ground, eh. Nagigets niyo yung point, yung pinupuntaan niya talaga yung tao sa liblib na lugar, Tsaka diba? malakas ang attachment. Tama ba ako mga katunay? Attachment. Sa mga tao, basta yun na yun. Kung mali. Di ba? I-bash ako, i-bash. Hindi, malakas yung ano sa kanya, malakas yung ano niya sa mga tao. No, parang makaakit, di ba? Kasi iba siyang gumalaw eh. Parang hindi siya mahirap pakisamahan. At saka talagang, yan, yung sinasabi nga, lahat pinupuntahan. Talagang hindi siya katulad ng iba na politiko na ganyan, di ba? Siya talaga is lumalapit sa mga tao. Di ba? Hanggang sa magkaroon nga ng sinapak na sheriff dahil sobrang lapit niya sa mga tao. Talaga sa sobrang pagtatanggol, nakatikim yung sheriff. Kaya alam niya yung mga nangyayari. Oh.
Kaya nagigets ko talaga si VP Inday Sara, nagigil siya no sa mga NPA, sa mga talagang makakaliwang grupo antay sila kasi doon, alam ayaw niya nila doon eh. ang masamang epekto na ginagawa ng mga makakaliwang grupo sa mga inosenteng Pilipino at sa mga Pilipinong kagaya natin. Kaya iba talaga mga Lods, no? Kasi pag talagang sa Duterte, di ba, you are feel safe. Oh, gusto nila No? kasi protect. Sana naramdaman nyo yun. Kasi ako, di ba, like si Tatay Digong, di ba, feel safe tayo. No? Pag mga Duterte talagang, kumbaga, pag andyan sila, nararamdaman natin yung safety. Di ba? Nararamdaman natin yung komportable tayo sa place kasi alam natin na andyan sila para suportahan tayo, aside from that, para protektahan tayo. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Robin Sweet News at syempre natunghayan din natin yun, yung nagsasalitang yun si Mr. Real Talker. Ayan, natunghayan si VP Sara, tapos si Franz Kinaladkad. Ayan. Kaya mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.